Matapos ang 3 linggo, pinalaya na ng rebeldeng New People's Army ang mga binihag nilang pulis sa Agusan del Norte. Nagdeklara rin ng 5 araw na tigil putukan ng militar para bigyang daan ang pagpapalaya ngayong araw. Umaasa raw ang NPA na maipagpapatuloy muli ang peace talks. Live mula sa Surigao del Norte, may report si Chino Gaston. Chino? Sandra, emosyonal ang naging tagpo ng magkita itong 4 na nabihag na pulis at ang kanilang mga kaanak sa Kitcharao, Agusan del Norte. Ilang oras matapos palayain sila ng mga rebeldeng New People's Army na bumihag sa kanila noong July 10. Bumuhos ang luha ng muling magkita ang 4 na nabihag na pulis sa Agusan del Norte at ang kanilang mga kaanak. Mahigpit ang mga yakap at hindi maitago ang nag-uumapaw na tuwa sa kanilang mga mukha matapos ang halos 3 linggong pagkakabihag sa kamay ng New People's Army. Mismong si DILG Secretary Mar Rojas, Peace Process Secretary Ging Deles at PNP Chief Alan Purisima ang naghatid sa mga pulis sa kanilang mga naghihintay na pamilya. Bakas ang saya sa 4 na pulis ng puntahan ni DILG Consultant Hernani Braganza at mga miyembro ng pinagsanib na ecumenical groups na tumayong third-party facilitators sa Kitcharao sa Agusan del Norte. Suot nila ang t-shirt na may sulat na POW o Prisoners of War. Binihag ang mga pulis ng salakay ng rebeldeng grupo ang PNP station sa Alegria, Surigao del Norte noong July 10. 2 rebelde ang patay sa nasabing insidente, 2 pulis at 1 sibilyan naman ang sugatan. Sa pagsusuri ng mga doktor, malusog naman daw at mukhang hindi sumailalim sa torture o anumang pagpapahirap ang 4 na pulis. Okay naman. Medyo sa unang araw lang, medyo ay Bayad naman ang kontrato nila sa amin. Sa simpleng seremonya, itinurn over ng mga rebelde ang kanilang mga bihag sa gobyerno. Walang kondisyon na ibinigay ang NDF, NPA sa pagpapalaya, bagamat sinabi nila na sana'y muling simula na ang usaping pangkapayapaan. This document officially releases the 4 prisoners of war under the custody of the New People's Army. Maraming armadong pangkat ng NPA sa lugar, nakasuot ng itim na uniforme at bitbit ang mga matataas na kalibre ng baril. Ang ilan, nasa 18 anyos lang daw. Nakabalot sa puting tela ang mga nguso ng baril ng mga rebelde na anilay alinsunod sa idineklarang 5 araw na ceasefire para bigyan daan ng pagpapalaya sa mga POW. Buong pwersang dumating sa lugar na ito, mga pangkat ng New People's Army para saksiyan ang pagpapalaya sa 4 sa kanilang mga naging bihag na pulis. At kahit namatayan pa ang kanilang mga pangkat, maganda naman daw ang kanilang pagtrato sa kanilang mga naging bihag. Dumating din sa Agusan del Norte sina DILG Secretary Mar Rojas, Peace Process Secretary Ging Deles at PNP Chief Alan Purisima para personal na tanggapin ang mga bihag. Si Rojas ang nanguna sa negosasyon sa pamunuan ng National Democratic Front sa Mindanao matapos maudlot ang negosasyon sa pagitan ng Surigao del Norte, Provincial Government at NDF. Sandra, batay sa pinakahuling impormasyon na nakuha natin mula sa mga otoridad ay dinala na dito sa Surigao City ang 4 na mga nabihag na mga pulis at ito'y para sumailalim daw sa mas masusi at mas malalim na medical examination para tiyakin ang kanilang kalusugan. Nakatakda rin silang sumailalim sa tinatawag na debriefing at humarap sa isang psychiatric examination para mabigyan ng clearance bago sila makabalik sa trabaho at gampanan muli ang kanilang tungkulin bilang mga pulis. Sandra. Chino, ano ba yung atmosphere dyan kanina? Masasabi bang parang confidence building measure na rin to para sa usapang pangkapayapaan sa pagitan ng gobyerno at ng CPP-NPA? Tama ka dyan, Sandra, kasi alam mo, pag akyat namin doon sa kuta ng mga rebelde kanina, parang piyesta nga, no, napakaraming tao at napakarami rin ng mga fighters ng NPA na naroon. Pero ayon na rin dito sa mga nakausap natin kanilang opisyal, sinasabi nila ito'y pagpapakita ng kanilang sinseridad at syempre parang ano na rin to, parang publicity coup para sa kanila, no, na ituturing dahil na ipapakita nila na buhay pa ang kanilang organisasyon at marunong sila tumugon dito sa mga tinatawag na alituntunin ng Geneva Convention kung saan nakatakda o nakasaad kung paano dapat tratuhin itong mga prisoners of war o mga bihag bunsod ng pakikipaglaban sa isa't isa. Oo nga, Chino, kasi parang ang nangyari kanina, no, somehow nakita nyo rin kung gaano kalaki yung kanilang puwersa doon sa lugar. Only if you're allowed, pwede mo bang ilarawan sa amin gaano karami at gaano kalakas yung puwersa nila?
Amo Sandra, sa aking pagtataya ay umaabot siguro sa mga more or less 100 to 150 armed fighters ang nakita natin doon. Pero higit sa 500 naman yung mga civilian supporters na dumalo doon sa may programa ng turnover dito sa 4 na mga bihag. At sa ating pagkakaintindi, isang lugar lamang ito at isang grupo lamang ito na nag-ooperate dito sa bahaging ito ng Mindanao. Kung kaya't masasabi natin buhay na buhay pa rin ito ang puwersa ng New People's Army dito sa Mindanao at least. Ano naman yung sagot ng gobyerno tungkol sa sinasabi ng NPA na sana raw ay bumalik na sa negotiating table ang magkabilang panig? Yes, tama ka dyan, Sandra. No? Umaasa talaga sila na sana sa mga ganitong pamamaraan, sa pagpapakita nila ng sinseridad, ay muli na silang pansinin ng gobyerno at simulan muli yung naunsaming usaping pangkapayapaan sa pagitan ng NDF at ng gobyerno. May tugon ba dyan ng gobyerno, Chino? Kasi naalala ko, may nagkaroon ng konting problema talaga sa pagitan ng dalawang panig dun sa negotiation na isinagawa nila. Alam mo, hindi tayo nabigyan ng pagkakataon dahil sa bilis ng pangyayari kanina na makausap itong si OPAP Secretary Ging Deles kung ano ng estado ngayon nitong usapin sa NDF at CPP, NPA at ang gobyerno. No? At alamin na naman natin kung anong mangyayari dito sa mga susunod na hakbang ng gobyerno matapos nga magpakita ng sinseridad at kagandahang loob itong mga kawani ng New People's Army at maging ng NDF dito sa Mindanao. Okay, maraming salamat sa iyo, Chino Gaston.